Itataya ko na talaga lahat ng savings ko sa bidding na to para lang makabingwin ng asawa. Now or never talaga. Tinignan ni Celine ang mga babaeng halos makita ng kaluluwa sa suot na dress sa mga ito habang siya ay tanging sandong puti at isang jeans na itim ang suot. Wala na siyang pakialam pa dahil ang mahalaga sa kanya ay makapag-asawa na dahil sa edad niya at gusto na rin niya magkaroon ng anak. 200,000, sabi ng isang babae na itinaas ang cardboard. Natawa siya at mayabang na tinaas ang kanya. 500,000. 600,000, sabi ng babaeng nasa unahan. Nagtagis ang panga niya at agad na kinalma ang sarili. Wala na siyang pera bukod sa 500,000 na nasa savings niya. Huminga siya ng malalim at nawalan na agad ng pag-asa na magkakaroon ng asawa. Sino ba kasi ang nagpauso ng ganitong auction? Kinuha niya ang bag niya at aalis na sana nang masilaw siya sa spotlight na napunta sa kanya sa hindi malaman na dahilan. May nanalo na! Sigaw ng MC. Ha? Nanalo ako? Nanlaki ang mga mata niya at napatingin sa mga tao. Please come on stage, miss! Sigaw ng MC. Siya ang lucky chosen ng ating generous na businessman. Umani na samput-saring reaksyon ang pagtawag sa kanya, ngunit ngumiti lang siya at agad na naglakad papunta sa stage. Natawa siya dahil hindi niya yung inaasahan at mas lalong hindi siya makapaniwala na mananalo siya. Agad siyang sinuotan ng korona at agad na inalalayan ng mga lalaking malaki ang katawan. Nasa backstage si sir, sabi ng MC. Napili ka niya. Talaga? Natawa siya. Sa ganda ko to? Imposible na hindi, di ba? Natatawa sa kanya ang MC. Sabi nga niya na maganda ka. Enjoy! Naglakad sila sa kahabaan ng backstage at napunta sila sa isang silid. Kumatok muna ang lalaki. Nasa tabi niya bago nito buksan ang pinto. Tumingin muna siya bago siya pumasok at namangha sa ganda ng silid na iyon. Tinignan niya ang lalaking nakatalikod sa kanya at sa postura pa lang nito ay napasabi na siya ng yummy sa isip niya. Tumikim siya at agad na hinanda ang sarili. Good evening, marahang bati niya. Good evening. Congrats. Kalmadong sabi nito at humipak ng sigarilyo. Daan-daan itong humarap sa kanya at sa pagharap ng lalaki ay siyang pagkawala ng kanyang magandang ngiti. Hindi niya inaasahan na makikita sila muli ng lalaking matagal na niyang kinalimutan at ang lalaki iniwan niya para maging masaya. Rafael? Gulat niyang tawag. Nice to see you again, Celine. Marahang sabi nito at nilagay ang sigarilyo sa isang glass bowl. Ikaw ang may-ari ng auction? Tanong niya. Hindi siya makapaniwala na magkikita sila muli makalipas ang 10 taon. Nakasuot ito na simpleng white t-shirt, isang pants na itim at isang mamahaling na sapatos. Ibang-iba ang itsura nito at mas nakita niya ang paglaki ng katawan nito marahil batak sa gym at ang paraan na tingin nito ay kasing lamig ng yelo. Yes. Sagot nito at ngumiti. Masaya akong makita ka ulit. No way! Hindi siya makapaniwala na natawa. Kung alam kong ikaw ang nag-organize ito, ay hindi ako sasali. Pero nanalo ka at nandito ka. Sagot ni Rafael at umupo. Natawa siya. Tsaka, bakit ka naghahanap ng babae? Wala na ba kayo ng asawa mo? My wife died years ago because of cancer. Ang huling sinabi niya ay maghanap ako ng kapalit. Saad nito at tumigil saglit. And, nandito ka ngayon. Nangunot ang noo niya dahil hindi niya maintindihan kung bakit ang bilis makamove on ni Rafael. Napalunok siya dahil sa isipin na magkakasama na ulit silang dalawa ay parang hindi niya yata kaya. Huminga siya ng malalim at agad na umiling dahil mas gugustuhin niya na lang na umatras kaysa makasama pa itong si Rafael.
Daddy! Umalingaw-ngaw ang isang boses ng batang babae. Napatingin siya roon at nakita niya ang cute na batang babae na nakasuot ng terno na damit na kulay pink. Tumakbo ito patungo kay Rafael na agad na umalis sa upuan at sinalubong ang batang babae. Ellie! Nakangiting tawag ni Rafael. Ang sabi po ni Manang Edna ay nandito lang po kayo. Kaya I go here. Nakangiting sabi nito at niyakap ang ama. Napasinghap siya at mas lalong nakita ang pagkakaiba ng Rafael na nakilala niya noon at ang Rafael na nakikita niya ngayon. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sakit na akala niya ay hindi pa niya mararamdaman pa at sa saya para sa nakikita niyang kasiyahan sa mga mata ni Rafael. She's Eliza, Pakilala ni Rafael. my daughter. Kumaway ang batang babae at ngumiti. Hi po, Tita Celine. Ang dami pong kwento ni Daddy tungkol sa'yo. Lumakad ito sa kanyang harapan at huminto sa harapan niya. Ang ganda niya po. Para po kayong princess. Tinignan niya si Rafael na masuyong nakatingin sa kanya kaya napalunok siya. Tinignan niya muli ang bata na ngayon ay nakatingala sa kanya kaya marahan siyang lumuhod para magpantay silang dalawa. Hi! Ngumiti siya. Ang ganda mo naman. Ilan taon ka na? Ngumiti ito at hinawakan ang pisngi niya. 8 po. Natawa siya at napatango. Is this your way para makilalang isang tao? Hawakan ang pisngi nila? Tinuruan po ako ni Mami. Ngumiti si Eliza. Napatango siya at pinagmastan ang abo nitong mga mata na kuhang-kuha sa mga mata ni Rafael. Hindi niya alam kung tatanggapin niya pa ba ang alok o baka hindi na lang. Tumayo siya at agad na nagpaalam sa lalaki at mabilis siyang umalis doon nang hindi man lang na ipapaliwanag na maayos ang gusto niya. Celine! Habol ni Rafael, huminto siya at tinignan ang lalaki bago siya ngumiti. Pag-iisipan ko ang alok mo, Rafael. Okay, maghihintay ako. Ngumiti ito sa kanya at napatango. Napangiti rin siya at tinignan si Eliza na ngayon ay sumilip sa kanya at ngumiti. Ngumiti rin siya at agad na umalis doon na may bigat sa kanyang dibdib dahil akala niya wala na siyang nararamdaman pa sa lalaki minahal niya noon. Pumapayag na ako sa alok, Rafael. Magiging mami ako ng anak mo. Nag-angat ng tingin sa kanya si Rafael na ngayon ay abala sa papeles sa ginagawa nito sa lamesa. Gusto niya subukan ang pagiging ina sa hindi naman niya anak at gusto niya subukan na hindi mahulog muli kay Rafael. May sakit ang kanyang ina at gagawin niya ito para mabuhay pa ng matagal ang kanyang nag-iisang magulang. Are you sure? Tanong nito. Napili ako sa auction at nanalo ako, di pa? Gusto kong makuha ang premyo ko at yon ay ang pagiging ina ng anak mo. Sagot niya. Napatango si Rafael at ngumiti. Sure, Celine. Ngumisi siya. No feelings involved. Trabaho lang. Nagkatingin na silang dalawa at nakita niya ang pagkislap ng mga mata nito kaya napalunok siya at agad na umiwas ang tingin. Yes, no feelings involved. Nakangiting sabi ni Rafael. Mabuti naman at maayos kang kausap. Sagot niya. Oo naman. Wala na akong rule sa bahay ko at maging sa ating dalawa. Kailangan mo lang magpanggap na mami ni Eliza. Sabi nito. Okay. Wala na ba? Tanong niya at namewang. Napanguso si Rafael at tinignan siya. Wala naman na. Pwede mong gawin ang mga gusto mo. Okay. Sagot niya at gumuso rin. Alis na ako. Mabilis siyang umalis doon at hindi na pinansin pa ang mga empleyadong nakatingin sa kanya. Alam niyang alam ng mga ito kung sino siya at kung ano nga ba ang ginagawa niya dito sa poder ng boss nila. Nang makarating siya sa ground floor at nang makalabas ng elevator ay nakita niya si Eliza na naglalaro. Tita Celine! Masayang sigaw nito na makita siya. Ellie! Nakangiting pati niya at nilapitan ang batang babae.
Daddy told me na you're my mommy na po? Tanong nito at ngumiti sa kanya. Pumayag ka na po sa gusto ni Daddy? Napangiti siya. Yes, baby. Nalaki ang mga mata nito. Oh my! Really po? Niyakap siya nito sa bewang. Masayang-masaya po ako na mayroon na po akong mommy ulit. Napangiti siya at niyakap pabalik ang batang babae. Hindi niya akalain na magiging magaan ang loob niya rito, na parang siya ang nagluwal kay Eliza at napaka-comforting ng aura nito. Pagdating sa kanya, ngumiti siya at napatingin sa bumukas sa elevator at tumambad si Rafael na nakasuot na ng sky blue na polo long sleeve. Tumawag si Mama. Hinihintay niya tayo sa restaurant. Saad nito? Ha? Tanong niya at agad na nataranta. Ngayon na? Oo. Nagtatakang sagot nito at tinignan ang suot niya. Maayos naman ang suot mo, Celine. Fit and sexy pa rin naman. Nanlaki lalo ang mga mata niya sa sinabi nito. Ano bang pinagsasabi mo? Natawa ang lalaki at hinawakan si Eliza. Tara na. Sumakay siya ng kotse at napasinghap siya nang alalayin nito ang likod niya para lang makasakay ng maayos. Ganon din ang ginawa nito kay Eliza. Napalunok siya ngunit agad din niyang winala sa isip ang sinasabi ng kanyang puso. Bakit pala gusto niya ako makita? Tanong niya. Party ka pa rin ng puso ni Mama, Celine. Hindi ka nawala sa isip niya kahit pa noong nanganak si Eileen sa anak namin. Marahang sagot nito. Napatango siya. Wala na rin kasi akong naging balita sa inyo. Busy ako sa trabaho ko pero masaya akong makita siya. Nakarating sila sa isang 2-story restaurant na pinareserve ni Rafael para sa kanila. Agad silang pumasok kasama si Eliza na tuwang-tuwa habang naglalakad. Napangiti siya na makita ang ina ni Rafael na hindi makapaniwala na nakita siya. Celine! Masayang tawag dito sa kanya. Tita Rita, nakangiting tawag niya pabalik at niyakap ang babae. Diyos ko, napaka-sexy mo naman. Parang hindi pa rin nagbabago. Natatawang puri nito at humiwalay sa kanya. Kamusta ka na? Okay lang po. Ngumiti siya at tinignan ng asawa nito at si Ryle na kapatid ni Rafael na nakatingin sa kanya. Hindi pa rin po kayo nagbabago, tita. Masayahin pa rin at kalog. Umupo siya at hindi nawala ang pag-alalay ni Rafael sa kanya. Aaminin niyang na-miss niya ang pamilya nito, kaya naman natural sa kanya ang pagtawa at ang pakikipag-usap ng normal sa mga ito. Nakilala mo na pala ang apo ko, Celine. Nagkakasundo kayong dalawa. Saad nito? Napangiti siya. Mabait na bata po si Eliza. Malambing din at lagi nakangiti. Sobra. Ngumiti si Rita. Kaya alam kong magiging magaan ang pagsasama niyong dalawa kasi alam kong magkakasundo kayo sa lahat ng bagay. Bakit ma? Nagkabalikan na ba sila ni Ate Celine? Biglang tanong ni Ral na nagtatakang nakatingin sa kanila. Natigilan siya at napatingin sa bunsong kapatid ni Rafael. Wala itong alam sa nangyayari at ang tanging alam lang nito ay kung gaano niya kahit si Rafael. Tinignan niya ang lalaki na kalmadong nakatingin sa kapatid na nakakunot ang noo. Si Ate Celine ang mag-aalaga kay Ellie? Tanong ni Ryle. Ako nga, nakangiting sagot niya para maiwasan ng awkwardness. Wala namang problema sa akin, Ryle. Hindi rin kami nagkabalikan ni Rafael at magkaibigan pa rin naman kaming dalawa. Napatango si Ryle. Sorry, akala ko kasi ay nagkabalikan kayong dalawa. Natawa siya. Hindi ko rin kasi nasabi agad kaya alam kong nagulat ka. Napalitan ang topic ng mga buhay ng bawat isa. Pagkatapos silang kumain ay inalalayan niya si Eliza papuntang banyo. Nagtatawa na silang dalawa habang inaayos niya ang buhok ng bata. Happy po ako na narito ka, tita. Sabi nito at napaawang ang labi na tila may napagtanto. Mami po pala. It's okay, baby. Natatawang sabi niya. Hindi mo kailangan i-push ka agad ang pagtawag sa akin ng mami.
Kasi naiintindihan ko naman. Ngumiti si Eliza. Tama nga po si Daddy. Ang bait-bait niyo po. Tsaka ang pretty niyo po talaga. Natawa siya. Ikaw talaga? Pagkatapos sila roon ay bumalik agad sila at napansin niya ang pananahimik ng pamilya nang dumating sila. Tinignan niya si Rafael na nagtatagis ang panga, ngunit na makita sila ay kumalma ito. Napalunok siya at agad na ngumiti. Aalis na po ba? Tanong niya. Tumango si Rafael. Yes, tinawagan na rin ako ni Manang Edna na naroon na ang mga gamit mo. Ngumiti siya at napatango bago niya hinawakan si Eliza at saka sila umalis ng restaurant. Lumipas ang ilang araw ay nanirahan na si Celine sa bahay ni Rafael. Araw-araw na silang nakikita kasama si Eliza na araw-araw din niyang katabi sa isang kwarto dahil ayaw nitong matulog mag-isa. Breakfast? Alok ni Rafael na magising siya ng maaga. Ang aga mong gumigising. Punay nga at napagtanto na nagluto ito. Dapat pala ako ang nagluluto. Gigising ako bukas ng maaga. Natawa si Rafael. Okay lang, Celine. Sanay akong gumising ng maaga. Sabay na tayong kumain. Natigilan siya at naalala na talagang maagang gumigising noon si Rafael. Sinubukan na rin nilang manirahan sa isang bubong, kaya naman alam niya bawat detalye ng kilos ito. Tumikim siya at umupo habang hinihintay ang kape. Buti hindi sunny side up ang egg. Ayaw ko nun eh. Nakangising sabi niya para basagin ang katahimikan. Kabisado ko pa rin naman ang mga ayaw at gusto mo. Saad nito, natawa siya. Kamusta ang pagiging ama at asawa? Ilang taon na rin magmula ang arranged marriage niyo Masaya. Tumango-tango si Rafael. Naging ama ako ni Eliza at naalagaan ko silang dalawa. Sure ako naging mabuti kang asawa at ama sa pamilya mo. Pangarap mo yun, di pa? Nakangiting tanong niya. Naisip niya na kung hindi lang maldita noon si Elaine at ginamit ito ang sakit para makuha si Rafael, silang dalawa sana ang mag-asawa ngayon. Masakit man isipin na kailangan niyang umatras para lang pagbigyan ng kaibigan niya, pero mas masakit pa rin na wala siyang nagawa upang ipaglaban ang nararamdaman niya. She kept it to herself for years. Yes, pangarap ko yun. Nakangiting sabi ni Rafael. Walang regrets? Nakangising tanong niya. Wala, Celine. Mahinang sabi nito at uminom ng kape. Good. Hindi na natin kailangan pang manghinayang sa isa't isa. Nakangising sabi niya at kumain na rin. Nagising din si Eliza sa sumunod na oras at inasikaso niya agad ang batang babae na ngayon ay tahimik. Kumain sila ng sabay-sabay at pagkatapos ay nag-asikaso na rin si Rafael para sa pagpasok nito sa trabaho. Mommy, ihahatid mo po ako sa school? Tanong ni Eliza. Pwede naman, baby. Ngumiti siya habang inaayos ang buhok nito. Napatango ang batang babae. Ikaw na lang po maghatid sa akin. Kasama si Daddy. Hinatid nga nila si Eliza sa sumunod na oras at agad din siyang kumaway sa batang babae na ngumiti sa kanya. Pumasok sila ng kotse at tanging silang dalawa na lang ang natira, kaya napalunok siya. Ikaw, natuloy ba ang career mo sa pagiging photographer? Basag ni Rafael sa katahimikan. Oo, may dalawa na akong branch ng studio ko. At so far, lahat ng kita ko doon ay napupunta kay Mama. Saad niya. May sakit siya? Tanong ni Rafael. Yes, ginagawa ko ang lahat ng kaya ko para mabuhay pa siya. Siya na lang ang natitira kong pamilya, Rafael. Marahang sagot niya at ngumiti. Bumaba siya ng kotse nang ihatid siya ni Rafael. Nagkatinginan silang dalawa. Bago siya kumaway at pumasok sa loob para bisitahin ang ina. Tumigil muna siya ng ilang sandali bago siya pumasok sa loob at napangiti. Mama, tawag niya at ngumiti. Celine! Kumaway ang kanyang ina na abala sa pagkain.
Mabuti naman at nandito ka na. Kasama mo ba ang papa mo? Natigilan siya. Ako lang po, ma. Napanguso ang kanyang ina. Bakit hindi mo kasama ang papa mo? Gusto ko siya makita. Nanginginig ang boses ito. Gusto ko makita ang papa mo. Nangilid ang luha sa mga mata niya dahil matagal nang wala ang kanyang ama. Masyadong dinibdib ng kanyang ina ang pagkawala nito na kailangan niya nang dalhin sa ospital ang ina. Niyakap niya ang kanyang ina at tinapik ang likod nito para pakalmahin. Ang papa mo. Mahal na mahal ko si Lynn. Akala ko ba makikita ko siya? Sabi mo dadalhin mo siya. Saad nito sa mahinang boses. Sorry, Mama. Mahinang sagot niya at hinele ang ina sa pamamagitan ng kaunting pagsayaw sa katawan nito. Gusto ko makita ang papa mo, anak. Kailan siya pupunta? Inosenteng tanong nito. Ngumiti siya at kahit masakit na makita ang kanyang ina na nasa ganitong kalagayan, ay lumalaban pa rin siya. Sinabi niya ang mga gusto niya sabihin at nawala rin ang atensyon nito sa kanyang ama. Talaga? Nagkita kayo ni Rafael? Tanong nito habang kinukutkot ang bedsheet. Yes, ma. May anak na po siya. Ang cute nga po eh. Sagot niya. Napangiti ang kanyang ina. Mahal mo pa rin siya, no? Ganon din ako sa papa mo. Hindi siya sumagot at natawa na lang. Pagkatapos siyang makipag-usap sa kanyang ina at pagkatapos siya itong alagaan ay dahan-dahan siyang lumabas. Sinarado niya ang pinto at nagulat na makita si Rafael na nakaupo sa labas. Bakit nandito ka? Gulat niyang tanong. Gusto ko lang makasiguro na maayos ka. Saad nito at tinignan ang pinto. Nakita ko si Tita Frances. Matagal na ba? Suminghap siya. Oo, kinakailangan ko siyang dalhin dito para alagaan siya ng mga doktor. Hindi ko kasi kayang makita siyang ganyan. Tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. Marahan nitong niyakap ang ulo niya, kaya napadikit siya sa lalaki. Natigilan siya at mas lalong kumalabog ang puso niya dahil sa ginawa nito. Matagal mo na ba itong pinagdadaanan? Tanong ni Rafael. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw ko maging abala sa lahat ng tao. At isa pa, pamilyadong tao ka na. Sagot niya habang yakap siya nito. Pero mahalaga kayong dalawa sa akin, Celine. Saad nito at hinaplos ang buhok niya. Humiwalay siya na mapagtanto na hindi tama ang nangyayari. Tinignan niya si Rafael na nakatingin sa kanya at kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil nakikita niya sa mga mata nito ang dating Rafael. Ipapagamot ko si tita. Seryosong sabi ni Rafael. Kaya ko, pagmamatigas niya. Nagtatrabaho ka sa akin kaya ibabalik ko lahat ng gastos. Hahanap ako ng magaling na doktor para matulungan siya. Tinignan siya nito. Akong bahala kay Tita Frances. Alagaan mo lang ang anak ko, Celine. Napalunok siya at napagtanto na hindi nawala ang pagiging maalaga nito at ang pagiging mapagmahal ni Rafael sa kanyang mga magulang. Mula noon hanggang ngayon. Humahangos na nilapitan ni Celine ang batang babae nang maabutan niya itong umiiyak. Tinignan niya ang mga bata na napaatras at napatingin sa kanya. Ano nangyayari? Nag-aalala na tanong niya. Si Eliza po ang nanguna. Depensa agad ng batang babae na nakasimangot. No! Sigaw ni Eliza. Hindi ako ang unang nang away, Mommy. Bumuntong hininga siya at agad na tinignan si Eliza. Pinunasan niya ang luha sa mga mata nito at agad na tinignan ang mga bata bago niya naisip na dumiretso sa guidance office. May sugat po ang bata, kaya hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang mga magulang nila. Saad niya, para malaman namin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang 5.
Ipapatawag po namin agad. Saad ng principal. Kaano-ano niyo po ba si Eliza? Stepmother, sagot niya. Anak ang turing ko sa batang ito, ma'am. Kaya gusto kong makausap ang mga magulang nila tungkol sa pambubuli nila sa anak ko. Dumating ang mga magulang ng mga bata at agad nang pinag-usapan ang nangyari. Katabi niya si Eliza na hawak ang kamay niya habang nagsasalita. Pinupuli po nila ako na wala akong mommy. Sinaktan po nila ako at tinulak habang kinakausap po nila ako. Matagal na po nila akong binupuli. Pag-amin ni Eliza. Hindi yan magagawa ng anak ko, principal. Mabait na bata ang anak ko, sabi ng isang ina. Kaya nga, walang basihan para bulihin ng kahit na sino ang batang yan. Hindi nga namin alam kung sino yan. Tinuro siya nito. Sabi nga nila, kung ano ang ugali ng nanay, yun din ang ugali ng anak. Tama po ba? Ngumiti siya at huminga ng malalim. Hindi rin po dapat natin tinuturuan ng anak na mambuli porke alam natin kumpleto sila sa pangangailangan ng magulang. Ina kayo ng mga bata. At kayo dapat ang nakakaintindi. Pero parang kami pa ni Eliza ang umintindi sa mga anak nyo. Hindi nakasagot ang 5 mga magulang na ngayon ay nakatingin sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael na kagagaling payata ng meeting dahilan para mapatingin ang mga ito sa gwapong lalaking pumasok. Daddy! Tumayo si Eliza at yumakap sa ama nito. Gusto kong ma-expelled ang mga bata. Saad ni Rafael habang nakayakap sa anak. Hindi na ito ang unang beses na nagsumbong si Eliza sa akin. Gusto kong i-expelled ang latang yan. What? Tanong ng isang babae, ngunit siniko siya ng isang babaeng katabi nito. Ngumiti siya at agad na tinignan si Eliza na hinawakan ng kamay niya. Lumabas silang dalawa ng batang babae at hinayaan si Rafael na makipag-usap sa mga ito. Ilang minuto lang ang lumipas ay lumabas na ang lalaki at diretso ang tingin sa kanya. Okay na. Nakangiting sabi nito. Napatango siya. Mabuti naman dahil hindi na pala ito ang unang beses. Bakit ngayon mo lang tinuloy? Pinagbigyan ko nung una. Pero ngayon, hindi na. Hinaplos ito ang ulo ni Eliza. Hindi na po ako takot, Tati. Kasi nandito na po si Mami. Pinagtanggol niya po ako kanina. Nakangiting sabi ni Eliza. Napangiti siya at niyakap ang batang babae. Lumabas silang magkasama at hinayaan si Eliza na maglaro muna kasama ang mga kaibigan habang nakaupo silang dalawa sa bench habang nanonood. Salamat sa pagsundo mo kay Eliza. Saad ni Rafael. Ngumiti siya. Wala rin kasi akong magagawa. Tapos na ako sa trabaho ko sa studio kaya narito ako ngayon. At sakto naman at naabutan ko siya. Hindi rin ako sanay na makitang umiiyak si Eliza. Matapang ang batang yan pero hindi kailanman nagsasabi sa akin ng mga problema niya. Hinahayaan ko lang dahil nagkukusa naman siya. Saad ni Rafael. Hayaan mo lang, marahang sabi niya. Matutunan din niyang magsabi ng problema. Pero salamat pa rin. Saad ni Rafael at tinignan siya. Natawa siya. Ano ka ba? Trabaho ko yan, Rafael. Umiwas siya ng tingin at ngumiti. Hindi naman mahirap mahalin si Eliza. Sa sumunod na oras ay umuwi ni silang 3. Tumawag sa kanya ang doktor ng kanyang ina at nilipat na nga ito sa pribadong room. Napangiti siya sa kanyang nalaman at tinignan si Rafael na abala sa pagmamaneho. Na makauwi sila ay agad silang kumain at inasikaso ni Manang Edna ang bata habang siya naman ay inaasikaso si Rafael. May tumatawag. Puna ni Rafael at tinignan ang cellphone niya. Sean? Natawa siya at agad kinuha ang cellphone niya. Kaibigan ko. Kaibigan? Tanong ni Rafael at huminto sa pagkain. Oo, siya kasi ang kasama ko sa paggawa ng studio at siya din ang katulong ko sa mga orders. Nakangiting sabi niya. Baka may gusto nang sabihin. Teka,
Lumabas siya ng hapagkainan at agad na pumunta sa labas. Kinausap niya ang kaibigan. Date? Natatawang tanong niya. Oo, date. Sagot ni Sean. Hindi na tayo nagkikita, kaya naman gusto kong kumain tayo sa labas. Napangiti siya. Sure, di naman ako busy bukas. Sunduin kita bukas. Hindi na, Sean. Sabihin mo na lang sa akin ang address. Saad niya. Napatingin siya kay Rafael na walang damit pang itaas na naglalakad papunta sa swimming pool. Napakurap siya lalo na at nakita niya ang bitak ng katawan nito sa likod, lalo na ang malaki nitong muscle. Tinignan siya nito bago ito galit na lumusong sa tubig. Celine? Pukaw ni Sean sa kanya. Sige na, Sean. Ibababa ko na. Mabilis niyang saad at agad binaba ang tawag. Tinignan niya ang lalaki na ngayon ay pabalik-balik sa paglusong sa tubig. Namewang siya roon at pinanood ito dahil naalala lang niya ang pagsali nito noon sa swimming competition at ang pagkapanalo nito noon. Huminga siya ng malalim at nanatili sa mga mata kay Rafael na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Boyfriend? Tanong nito at ngumisi. Natawa siya. Kaibigan lang, Rafael. Inabot niya ang tuwalya sa gilid. Kung magbo-boyfriend ako, ano naman? Tss. Tumawa si Rafael at tinignan siya. Subukan mo. Natigilan siya at hindi makapaniwala na napatingin sa lalaki na nag-walk out sa kanyang harapan at iniwan siyang nakatulala. Nagtatawanan sila Celine at Sean habang sinusubukan nila ang bagong bukas sa bake shop sa isang mall. Kumain siya ng carrot cake at napaawang ang labi niya na matikman ang lasa nito habang nakangisi. Nagyayabang na nakatingin sa kanya si Sean. Ang sarap talaga ng pagkain dito. Bakit ngayon ko lang nalaman ito? Tanong niya kay Sean. Natawa ang binata. Ngayon ko lang din naman sinabi sa'yo, Celine. Isa pa, kaya rin kita niyaya mag-date. Ikaw talaga? Ang tagal natin magkasama, tapos ngayon mo lang sinasabi ang mga ito sa akin? Nakangiwing sabi niya. Ang cute mo talaga. Marahan nitong kinurot ang pisngi niya. Napailing siya at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Habang nag-uusap silang dalawa, ay napatingin siya sa bukana ng bake shop at natigilan siya na makita sila Rafael at Eliza na pumasok doon. Muntik na niyang mabitawan ang kutsara sa gulat na makita ang mga ito, lalo na at sa pagkakaalam niya, busy si Rafael. May problema ba? Tanong ni Sean. Napalunok siya at tinignan ng kausap. Wala naman. May naisip lang ako. Nga pala, salamat sa pananatiling maganda ang studio ko. Wala yun. At ako naman talaga ang lagi nandoon. Bakit nga ba hindi ka pa? Natigilan sila pareho nang dumaan si Rafael at sinadya nitong ayusin ang baso na hindi niya namalayan na mahuhulog na pala. Tinignan niya si Eliza na pasimping tumawa at umiwas ng tingin sa kanya, kaya nangunot ang noo niya. As I was saying, bakit nga ba hindi ka napunta roon? Tanong ni Sean. Busy kasi ako sa trabaho ko, Sean. Abala rin ako sa pag-aalaga kay mama. Lalo na at alam mo naman, kailangan niya na makakasama niya. Saad niya, napatingin ulit siya sa dumaan na si Rafael na ngayon ay umupo pa talaga sa katabing lamesa nila. Hindi kalayuan sa kanilang dalawa ni Sean. Hindi niya tuloy alam kung sinasadya ba nito ang pakikinig o talagang mas gusto ng mga ito ang nasa tapat ng glass wall. Huminga siya ng malalim at sumipsip sa kanyang chocolate frappe. Pero, pupunta ka naman doon, di ba? Isa pa, may family dinner kami at inaasahan ka ni Mami doon. She likes you so much, sabi ni Sean. Alam din niya na may something tayong dalawa, Celine. Napalunok at napatango. Pupunta ako, Sean. Tinignan niya si Rafael na nakakunot ang noo habang abala sa pag-aasikaso sa anak. Tsaka, yung sinabi mo, hindi pa ako sigurado Di naman ako nagmamadali, Celine.
Nakangiting sabi nito at hinawakan ng kamay niya. Lagi naman akong maghihintay sa'yo. Mabuti na lang at natapos agad sila sa kanilang pag-uusap. Tila nakahinga rin siya na maluwag dahil umalis na sila roon at pumunta naman sa isang store na mga damit para bumili ng mga kailangan niya. Abala pa si Sean sa kausap sa cellphone kaya siya na muna ang pumunta sa cashier para magbayad. Babayaran ko na yan. Sabi ni Rafael at inabot ang black card. Rafael! Saway niya. Kaya ko naman magbayad. May something sa inyo ng kasama mo? Tanong nito habang tinatanggal sa hanger ang dala niyang mga damit. Matagal na? Ano bang sinasabi mo? Ano naman sa'yo kung may something na? Nagtatakang tanong niya. Iniisip ko lang naman si Eliza. Saad ni Rafael. May ibang lalaki pala ang mami niya. Kaya sigurado ako magtatampo ang bata. Akala ko ba trabaho lang ito? Bakit tunog nagsaselos ka? Iritadong tanong niya at hinablot ang paper bag. Hindi ako nagsaselos. Singhal nito. Talaga? Kitang-kita ko sa mga mata mo. Iritadong singhal din niya pabalik. Kung nagsaselos ako, sa big shop pa lang ay hinila na kita. Maniing sabi nito at kinuha ang paper bag niya. Hindi niya namalayan na tapos na pala si Sean sa kinakausap nito kaya mabilis siyang umalis doon at nilapitan ang babae. Pero talagang hindi pa tapos si Rafael dahil hinayaan nito na lumapit si Eliza sa kanilang dalawa. Mami! Sama ka na po umuwi sa amin, sabi ni Eliza. Mommy? Nagtatakang tanong ni Sean at tumigil sa paglalakad. Nakagat niya ang kanyang labi at tinignan si Rafael na nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya na para bang plano nito ang nagwagi sa araw ni iyon. Tinignan niya si Sean na nagtatakang nakatingin sa batang babaeng nasa harapan niya. Wait, anak ba ito ni Rafael? Tanong nito. Yes, mabilis niyang sagot. Bakit mami ang tawag niya sa'yo? Hindi ba matagal na kayong hiwalay ni Rafael? Tanong ni Sean, bakas ang kaguluhan sa mga mata. Matagal na nga, pero ang batang ito kasi, napamahal na siya sa akin. Kaya naman mami ang tawag niya. Saan niya? Kasama ko siya. Nagkabalikan kayo? Tunog dismayado ang boses ni Sean. Kailan? Hindi siya makasagot dahil hindi niya rin alam kung ano ang sasabihin niya sa mga oras na iyon. Iritado pa siya dahil wala man lang ginagawa si Rafael para gumawa ng paraan at nang makaalis na silang dalawa. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang kamay ni Eliza na nakatingin sa kanya. Hindi, Sean. Sagot niya. Hindi kami nagkabalikan ni Rafael. Eliza, let's go. Sabi ni Rafael at hinawakan ng kamay ng anak. Mommy, uwi ka na po. Pagpupumilit ni Eliza. Anak, tara na. Busy pa si Celine. Sagot ni Rafael at marahang hinila ang anak. No! Nanginig ang boses si Eliza. Uwi ka na po, Mommy. Tinignan niya si Sean na nakatingin sa kanya at ngayon mukhang dismayado na sa nangyayari at sa pagsisinungaling niya. Napalunok siya at nagdesisyon na piliin ang batang babae na umiiyak sa kanya. I'm sorry, Sean. Mabilis niyang sabi. Celine! Tawag sa kanya ni Sean. Ngumiti siya sa batang babae at agad silang umalis doon. Alam niyang hindi siya mapapatawad ni Sean pero hindi niya kayang tiisin ang batang babae na nasa harap niya ngayon. Sumakay sila ng kotse, ngunit tahimik pa rin siya habang iniisip ang magiging pag-uusap nila ni Sean. Ngunit hindi niya maatim na hindi magalit sa ginagawa ni Rafael. Mag-uusap tayo. Mariing sabi niya kay Rafael. Oo, inaamin ko nagsaselos ako na hindi naman dapat. Nagsaselos ako dahil ganun ang paraan ng pagtingin mo sa akin noon. Nalaki ang mga mata ni Celine na marinig ang sigaw ni Rafael. Nag-uusap silang dalawa na parang ang layo nila sa isa't isa.
Hindi niya kayang palampasin ang ginawa nito sa mall at ang paraan ng pambabastos nito sa kanyang date. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan. Alam ko hindi naman dapat dahil matagal na tayong wala. Pero narito pa rin. Nanonood pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Mariing sabi ni Rafael. Matagal na tayong tapos, Rafael. Matagal nang nawala ang pagmamahal natin sa isa't isa, hindi ba? Matagal nang natapos ang relasyon natin nang ikasal ka kay Elaine at ngayon nagkaroon na kayo ng anak. Hindi ba dapat wala na? Naguguluhan na tanong niya. Hindi kailanman nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi kailanman nawala ang pangungulila ko sa'yo, Celine. Tinuro nito ang dibdib kung nasaan ang puso. Ikaw pa rin ang nagmamay-ari nito. Ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. What? Para saan pa ang pagmamahal mo kay Elaine? Bakit ka nagkaganyan? Kasal kayong dalawa. Hindi kami kinasal. Pag-amin nito na siyang ikinagulat niya. Hindi ako pumayag sa alok niyang pagpapakasal dahil lang sa may sakit siya. Nabuo si Eliza sa pag-aakala kong tatantanan niya ako pero pinili ko maging ama para sa bata habang nangungulila ako sa iyo. Pinili ko maging ama at asawa. Nangingilit ang luha sa mga mata niya. Ganun pa rin yun, Rafael. Minahal mo rin si Elaine at si Eliza. Minahal mo rin sila dahil pamilya mo sila. Pamilya na pinangarap mo noon. Kaya anong sinasabi mong ako pa rin? Mahal pa rin kita. Nanginginig ang boses ito. Patawarin na ako ng Diyos. Mahal na mahal kita, Celine. Nalaki ang mga mata niya at tuluyan ng nahuhulog ang luha sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya at sa kakaibang tibok ng puso niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalalim ang pag-uusap nilang dalawa na akala niya ay wala na talagang pag-asa pa para sa kanila. Pero pumayag kang magpakasal, Rafael. Mahinang sabi niya. Dahil yun ang sabi mo. Tinignan siya nito. Sa takot kong hindi ko na makita, ay pumayag ako na mahalin si Elaine. Sa takot ko na baka tuluyan mo na nga akong layuan, ay pumayag ako maging asawa niya. Sa takot ko na baka hindi na ako magmahal ng iba. Sinubukan ko pero ikaw pa rin talaga. Oh my God! Napahawak siya sa kanyang ulo. This is so wrong, Rafael. Ilang taon pa lang ang nakalipas na mawala si Elaine. Natahimik silang dalawa. Parehong puso ang sugatan at parehong nasasaktan. Nagdesisyon siya noon dahil kinausap siya ni Elaine. Nagdesisyon siyang umalis para maging masaya si Elaine dahil matalik niya itong kaibigan. Pero ngayon na narito na naman siya sa sitwasyon na ito, ay natatakot na naman siya. Mommy? Umalingaw-ngaw ang boses ni Eliza. Daddy? Suminghot siya at nilingon ang batang babae. Baby, gising ka pa? Gusto ko po kasi ng milk. Tinignan siya nito at si Rafael. Nag-aaway po kayo? Hindi, anak. Sabi ni Rafael na suminghap. Ihahanda ko na ang gatas mo para maaga tayong makaalis bukas. Nang dumating ang kinabukasan ay wala silang kibuan ni Rafael. Nagbihis siya para makapunta sa family dinner. Inayos niya ang kanyang buhok at pati na rin ang make-up niya habang hinihintay ang mag-ama. Nang matapos siya ay tahimik din siyang lumabas at tahimik na bumaba ng hagdan. Wow! Puri ni Eliza. Ang ganda mo naman po! Natawa siya at tinignan ang batang babae. Ikaw rin, baby. Mas maganda ka. Tinignan niya si Rafael na nakatingin sa kanya kaya umiwas siya ng tingin. Lumabas sila at sumakay sa kotse patungo sa bahay ng mga magulang ni Rafael. Huminga siya ng malalim at hindi na niya namalayan na nakaparada na pala ang kotse kaya nagkusa na siyang lumabas para hintayin ang mag-ama. Tara na po, Mami, sabi ni Eliza.
Ngumiti siya, dahan-dahan. Pumasok sila sa loob at binati agad niya si Rita na masaya siyang niyakap at ang kasama niyang batang babae. Binati rin niya ang ilan sa mga bisita na gulat din na makita siya na kasama si Rafael. Umupo sila sa lamesa at agad siyang inalalayan ng lalaki kaya umiwas agad siya na tingin. Nagkabalikan na kayo? Tanong ng tiyahin ni Rafael. Hindi po, sagot niya. Talaga? Lumalabas sa balita ay nasa isang bubong daw kayo. Kumakalat ang pictures yung dalawa sa social media. Sagot nito. Napalunok siya. Baka nagkataon lang po, tita. Napatango ang tiyahin ng lalaki. Kung sa bagay, dahil matagal na rin walang nakakatuwang si Rafael sa kanyang anak, bagay na rin naman sa kanya na mag-asawa na. At mas maganda pa rin na ikaw yon, Celine. Natahimik siya dahil sa sitwasyon niya ngayon ay hindi rin niya alam. Magmula nang malaman niya ang nararamdaman ni Rafael para sa kanya, ay mas lalo tuloy siyang naguluhan sa sarili rin niyang damdamin. Tumawa na lang siya at inabala na ang sarili sa pagkain. Huwag na natin sila i-pressure, lalo na at mukhang nagkakamabutihan pa lang sila. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga bata. Boses rin ni Rita. May point. Saan naman ang isa pang tiyahin ni Rafael? Umiba ng topic ang mga matatanda kaya hinayaan niya na rin na mamatay ang usapin na yon sa pagitan nila. Alam niyang pagkakamali ang buksan ang sugat ng isa't isa, ngunit gusto niyang malaman kung ano nga ba ang nangyari. Gusto niya siguraduhin na talagang tunay ang pagmamahal ni Rafael sa kanya. Akala niya ay dinner ito. Yun pala ay inagahan ng ina ni Rafael dahil bibisita raw ito sa kanyang ina. Ryle? Rafael! Sigaw na matandang babae. Tumigil nga kayong dalawa! Si kuyang pagsabihan mo, mama! Sigaw ni Ryle. Pagkatapos siyang iwan at hindi paglaban si Ate Celine, sasabihin niyang mahal niya ito? Tumigil ka, Ryle! Sigaw ni Rafael. Wala kang alam! Nalaki ang mga mata niya sa gulat dahil sa pasa ni Rafael sa pisngi at sa dugo sa labi ni Ryle. Mabilis na umalis ang lalaki at hindi man lang siya nito nilingon. Anong nangyari? Lumipas sa mga araw na hindi pa rin nagkakaroon ng tamang pag-uusap sila Celine at Rafael. Nalaman din niya ang ugat ng pinag-awayan ng magkapatid, lalo na sa parte na nagalit si Ryle dahil parang wala lang daw sa nakakatandang kapatid ang nangyari. Inabalay niya ang sarili niya sa mga bagay-bagay para makapag-isip ng maayos at magkaroon ng klarong desisyon. Celine? Tawag ni Manang Edna. Po? Tanong niya habang nasa veranda siya at umiinom ng juice. Letter daw para sa iyo, sabi ni Edna. Pinapabigay ni Ryle. Para sa akin? Kinuha niya ang liham. Salamat po. Ngumiti lang si Edna sa kanya at agad na itong umalis. Binuksan niya ang sulat at natigilan siya na makita ang pangalan ni Rafael. Hindi para sa kanya ang sulat, ngunit sa kagustuhan na malaman ay binasa niya. Dear Rafael, pagbasa niya. Alam kong mababasa mo rin ang sulat na ito bago ako mawala. At sa pagkakataon na ito ay magkakaroon ka na ng kalayaan na lagi mong binabanggit sa akin nang ikasal tayong dalawa. Alam kong hindi naging madali ang pagsasama nating dalawa. Nakagawa ako ng maraming kasalanan sa iyo at naging makasarili ako, hindi lang para sa iyo, kundi pati na rin kay Celine. Huminto siya at umayos ang upo habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Alam ko na siya pa rin ang mahal mo dahil sa bawat kislap ng mga mata mo sa tuwing pinagmamastan ang larawan niya, ay alam kong siya pa rin. Sa paraan paano mo ako halikan at iwasan sa tuwing nilalamping kita, alam kong siya pa rin. Sa paraan ng pagtulala mo at pagpasok mo sa umaga para lang hindi kita maabutan, ay alam kong si Celine pa rin ang nasa isip mo. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Habang sinusulat ko ito, ay sana maging maluwag sa puso mo ang pagpapatawad.
Alam kong balang araw ay magkikita kayo ni Celine, ngunit sa pagkakataon na iyon ay wala na ako. Pinaubaya ko si Eliza sa'yo at alagaan mo sana siya sa paraan na gusto ko. Tumulo ang luha sa mga mata niya, ngunit ipinagpatuloy niya pa rin ang pagbabasa. Ipinauubaya ko na rin sa'yo ang paghahanap at pakikipagbalikan kay Celine. Iyon na lang ang tanging hiling ko bago ako mawala sa mundong ito. Gusto kong humingi ng pasensya sa'yo at sa pamilya mo, Rafael. Masyado lang ako nabulag sa pag-asa na baka mahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal mo kay Celine. Pero sa pagkakataon na ito, habang binabasa mo ang sulat ko, gusto kong malaman mo na bukal sa loob ko na magpakasal kayo ni Celine at bumuo ng pamilya. Mahinang pagbasa niya. Alagaan mo si Eliza at sigurado akong mamahalin din siya ni Celine. Mahal kita, Rafael, pero alam kong hindi sapat ang pagmamahal ko sa puso mo. At alam ko rin na hindi sapat ang pagmamahal ni ito para manatili ka sa aking tabi. Pumapahig akong palitan mo ako. Pumapahig akong magabalikan kayo ni Celine kapag nawala ako. At yan ang tanging hiling ko bago ako mawala, Rafael. Be happy, Rafael. Be happy. Nabitawan niya ang sulat sa binabasa niya at sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata dahil dito. Humagulhol siya habang hawak ang kanyang dibdib kung nasaan ang puso niya. Hindi niya inaasahan yon at mas lalong hindi siya makapaniwala na may liham si Elaine na iniwan bago ito nawala. Celine? Tawag ni Rafael sa kanyang likod. Natigilan siya at agad na nag-angat ng tingin. Nalaki ang mga mata ng lalaki nang makitang punong-puno ng luha ang mga mata niya. Tinakbo nito ang distansya nilang dalawa, ngunit agad din siyang tumayo at niyakap si Rafael. Rafael? Umiiyak na tawag niya. What? Napatingin si Rafael sa letter na nasa sahig. Nabasa mo ang letter? Napatango siya. Bakit ngayon ko lang ito nabasa? Bakit? Oh my God! Humigpit ang pagyakap niya sa lalaki. Humiwalay siya at tinignan si Rafael na masuyong nakatingin sa kanya. Pinunasan nito ang luha sa mga mata niya habang nakatingin siya rito. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mo akong paalisin dito? Tanong niya. Yes. Sagot nito at hinamplos ang pisngi niya. Isa yan sa mga bagay na matagal kong pinag-isipan. Nakita kita sa auction. Pakiramdam ko yun na yung sign hiningi ko sa Diyos. Hindi na ako nagdalawang isip pa dahil isa rin sa mga bagay na gusto kong gawin ay tuparin ang gusto ni Elaine at ang pamilya niya. Napasinghap siya at hindi pa rin makapaniwala. Ang tagal na nangyari yon. Akala ko talaga. Nagkasundo kami ni Elaine noon at pumayag siya sa mga gusto ko. Nalungkot ako na mawala siya, kaya nangako ako na magbabago ako at aalagaan ko si Eliza dahil anak namin siyang dalawa. Nangako ako na hindi ko pababayaan si Elaine kahit sa huling hininga niya kasama kami ni Eliza. Paliwanag nito. Niyakap niya si Rafael at muling nanumbalik sa kanya ang pag-asa na meron pa pala talagang spark sa kanilang dalawa. Alam niyang hindi naging madali ang desisyon niyang ito, ngunit gusto niyang mahalin ulit si Rafael. Gusto niya ulit maramdaman ang pagmamahal na iyon sa lalaki kasama si Eliza. I'm sorry I kept this as a secret. Sabi ni Rafael habang masuyong hinahaplos ang likod niya. Ayaw ko lang isipin mo na gusto kong maging tayong dalawa dahil sa liham ni Elaine. Gusto kong maging maayos muna tayong dalawa. Gusto kong maging klaro tayo sa isa't isa. It's okay. Mahinang sabi niya. Wala kang kasalanan. Nagkatingin na silang dalawa at napatitig sa kanya si Rafael. Nagkatingin na silang dalawa bago nito hinalikan ang noo niya. Si Ryle ang nagpadala ng liham.
Kinuha niya sa kwarto ko nang bumisita siya rito. Siguro ay naiirita na siya dahil ang bagal ko. Sabi ni Rafael. Napangiti siya at seryosong tinignan ang lalaki. Gusto kong maging maayos tayong dalawa, Rafael. Gusto kong maging maayos tayo. Please? Napangiti ang lalaki at hinalikan ang noo niya. Yes, Celine. Yes. Lumipas ang 2 buwan ay naging mas komportable at masaya sila Celine at Rafael sa isa't isa. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasaya ang pagsasama nila sa loob ng 2 buwan, ngunit wala nang masasaya pa na makapag-bonding at makapag-usap sila ng maayos. Daddy, look! Sigaw ni Eliza sa hindi kalayuan. Nakagawa ako ng castle gamit ang sands! Napangiti si Rafael sa nakita. Ang galing mo, sweetheart. Natawa silang dalawa habang pinapanood nila si Eliza na abala pa rin sa paglalaro kasama ang ibang bata. Nasa Boracay sila para i-celebrate ang birthday ng batang babae dahil request ito ay ang magandang beach. Hanggang ngayon ay nasa ligawan phase pa rin sila ni Rafael at kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin siya. Halatang nag-e-enjoy siya. Punay niya kay Eliza. Napangiti si Rafael at hinaplos ang kanyang balikat. Gustong-gusto niya ang dagat. Kahit noon na bata pa siya, ay talagang mahal niya ang tubig. Hindi mahiwalay sa tubig ang batang yan. Hayaan mo na. At bata pa. Baka balak din sumali sa swimming competition kagaya mo. Nakangiting sabi niya. Buwan na ang nakalipas at naisip nilang pag-usapan ang mga nangyari sa nakaraan. Naisip din nilang ayusin at paguhin ang kanilang relasyon, lalo na at hindi naman na sila bumabata pa at mas lalong naging malalim ang pag-intindi nila sa isa't isa. Wala na siyang kailangang alalahanin pa, lalo na at unti-unti na niyang nakikita ang paggaling ng kanyang ina na ngayon ay kasama nila ngayon at abala sa pagluluto. Sigurado akong masaya si Tito Frances ngayon. Sabi ni Rafael habang nakayakap sa kanya mula sa likod. Nilaban ko siya sa abot na makakaya ko, Rafael. Ayaw kong mawala siya sa akin at mas lalong ayaw kong iwan niya ako. Sagot niya. Humalik si Rafael sa balikat niya. I'm so proud of you, Celine. Sa loob din ng 2 buwan ay nagkaroon sila ng klarong relasyon ni Sean, ang kaibigan niya sa loob ng maraming taon. Nagalit man sa kanya ang binata, ngunit sinabi niya rin ang totoo at nagkaroon sila ng malinaw na desisyon sa isa't isa. Naisip niyang bigyan ng pagkakataon ng pagsasama nilang dalawa dahil alam nilang pareho na may nararamdaman pa rin sila sa isa't isa. Kakain na! Tawag ni Rita. Eliza, baby, tara na. Tawag niya sa kanyang anak. Opo, Mami! Masayang sabi ni Eliza na nagpaalam na sa mga kaibigan. Naging masaya ang salo-salo na hinanda ng kanyang ina at ng ina ni Rafael. Tawanan at hiyawan ang nangyari sa lamesa, kaya naman napangiti siya habang kumakain at pinapanood ang kanilang pamilya. Masaya siyang makitang nakabalik na ulit sa dating sigla ang kanyang ina at minsan na lang nito hanapin ang kanyang ama. Wala na talaga siyang mahihiling pa dahil binigyan na yun lahat ni Lord sa kanya. Kailan ba kayo magpapakasal? Tanong ni Rita habang nakatingin sa kanilang dalawa. Natawa siya. Malapit na po. Bakit ang tagal naman? Ano pa ba ang hinihintay niyong dalawa? Tanong ng kanyang ina habang naghihimay ng isda para kay Eliza. Marami pa po kaming plano ni Rafael, kaya hindi po muna namin naisip ang bagay na yan. Isa pa, malapit na rin naman po, nakangising sabi niya. 3 araw silang nasa Boracay at nang makabalik sila sa Maynila, ay nagkaroon sila ng oras si Rafael na puntahan ang puntod ni Elaine. Malaki pa rin ang respeto niya rito kahit pa mayroon silang away at rayduran noon. Ngumiti siya at nilagay ang bulaklak bago sila umupo ni Rafael kasama si Eliza na nakayakap sa teddy bear nito. Elaine, bati niya at ngumiti. Thank you for being my Rafael back. She's my girlfriend now.
Sabi naman ni Rafael. Tinupad ko ang pangako ko sa iyo at tinupad ko rin ang mga sinabi mo. Napangiti siya. Marami tayong naging away noon, pero hindi nun mabubura na magkaibigan tayong dalawa at may pinagsamahan tayo. Masyado na rin kaming matanda ni Rafael para pag-usapan pang nakaraan. Pero salamat dahil naliwanagan kami pareho. Salamat dahil binalik mo siya sa akin. Marami siyang naging pagkukulang noon at maraming beses siyang naging duwag sa pagmamahal niya kay Rafael. Napakarami nga sinakripisyo para sa kaibigan niya na hanggang ngayon ay dala-dala niya pa rin. Marami siyang gustong sabihin ngunit ang tanging importante lang sa kanya ngayon ay nakabalik na si Rafael sa kanya. Nakabalik na ang dating Rafael na minahal niya. Mommy, I love you, mahinang sabi ni Eliza habang hawak ang teddy bear. Mommy Celine is always taking care of me po. Lagi po niya akong ginagawang happy at lagi rin po niya ako sinasamahan sa school. Lagi ka pa rin po nasa heart ko, Mommy. Lagi ka pa rin po nasa mind at heart ko. Napangiti siya at hinawakan ng kamay ni Eliza. Huwag ka mag-alala at hindi ko pababayaan ang anak mo. Mahal ko ang batang ito at hindi ko kayang iwan si Eliza. Nagdasal sila pagkatapos silang sabihin ang mga gusto nilang sabihin. Ngumiti siya at napatingin sa langit dahil sa wakas, malaya na siyang magkaroon ng minamahal. Malaya na niya makita ang hinaharap kasama si Rafael. Mommy, I want pizza po, sabi ni Eliza na makasakay sila sa kotse. Natawa naman siya. Ako nga rin, gusto ko. Tinignan niya si Rafael na natawa at napatango. Tsaka fries? Anything. Tumawa ng mahina si Rafael at hinawakan ng kamay niya habang nagmamaneho ito. Lahat ng gusto niyo ay bibilhin natin. Nagtawa na silang dalawa ni Eliza na niyakap siya. Huminga siya ng malalim dahil naisip niya na kung sana ay hindi siya sumali sa auction ay hindi niya sana muling makikita si Rafael. Gumiba ang pader na iniingatan niya dahil hindi niya na rin kaya pang magsinungaling na hindi niya mahal ang lalaki. Thank you, sabi ni Rafael. Para saan? Hinaplos niya ang daliri nito at ngumiti. Para sa pagmamahal mo sa amin ni Eliza. Malaking risk ito para sa iyo, Celine. Pero narito ka pa rin sa harapan ko. Minamahal mo pa rin ako at ang anak ko. Nakangiting sabi nito at hinalikan ang palad niya. Napangiti siya. Mula ngayon ay hindi na ako aalis sa tabi niyong dalawa kahit anong mangyari. Will you marry me? Napanganga si Celine na makita ang mga katagang iyon sa isang cardboard na hawak ng kanyang pamilya at pamilya ni Rafael. Napatingin siya sa pinto nang pumasok ang lalaki na may hawak na malaking bouquet ng rosas at nakatitig sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya at hindi niya inaasahan na ganito ang sinasabi na surprise si Rafael. Rafael, mahinang tawag niya. Ngumiti ang lalaki at hinawakan ng kamay niya. Lagi kong pinaplano ang lahat ng ito dahil gusto kong maramdaman mo na espesyal ka sa amin. Ngayon, hindi na ako makapaghintay pa na maging katuwang ka sa lahat ng hamon ng buhay at sa pag-aalaga kay Eliza at ng magiging anak natin. Napasinghap siya. Oh my God! Pinaypayan niya ang sarili. Akala ko magpapapicture kayong lahat sa akin. Nagtawanan ng kanyang pamilya, ngunit hindi rin mapigilan ang pagiging emosyonal ng mga ito, lalo na ang kanyang ina at ang ina ni Rafael. Napalunok siya dahil para pa ring panaginip ang lahat na nangyayari sa kanila ng lalaki at hanggang ngayon ay pinagdarasal niya na sana ay hindi na siya magising pa. Gusto kong malaman mo na sobra kitang mahal, Celine. Alam ng puso ko kung sino nga ba ang mahal ko at alam din ng isip ko kung sino ang dinidikta ng puso ko. Ikaw lahat yun, Celine. Huminga ng malalim si Rafael.
Mahal din kita, mahinang sagot niya. Dahan-dahan na niluhod ni Rafael ang isang tuhod nito habang ang isa naman nitong hita ay nagsilbing suporta ng lalaki. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil hindi niya inaasahan na darating ang araw na talagang ikakasal na siya. Gusto kong makasama ka sa habang buhay, Celine. Ngumiti si Rafael at inilabas ang singsing sa pulang box. Please marry me. Ngumiti siya at sunod-sunod na tumango. Yes, Rafael. I will marry you. Nagsigawan at naghiyawan ang kanilang pamilya dahil sa kanyang sinabi. Nanginginig na sinuot ni Rafael ang singsing sa daliri niya at mabilis itong tumayo para yakapin siya na mahigpit. Sapat lang para hindi siya masaktan. Humiwalay siya at isang malalim na halik ang iginawad niya kay Rafael na taos-pusong sinagot ang halik niya. Diyos ko, finally! Sigaw ng ina ni Rafael. Natawa ang kanyang ina. Ang lovebirds noon, ikakasal na talaga sila. Napangiti siya at tinaas ang kamay niya kung nasaan ang singsing niya. Nagtawa na silang lahat at isa-isa niyang niyakap ang kanyang pamilya. Pati si Eliza na umiiyak kaya agad na pinuhat ni Rafael ang batang babae. Ngumiti siya dahil siya rin ang may sorpresa sa mga ito, lalo na at matagal na niyang tinatago ang sikreto. May sorpresa rin ako. Saad niya at ngumiti. Ano yun, anak? Tanong ng kanyang ina at tinignan siya. Napalunok siya at kinagat ang kanyang labi bago nag-angat ng tingin sa mga taong mahalaga sa buhay niya. Buntis po ako. Mahina ngunit klaro niya sinabi. Ano? Ang ina ni Rafael ang unang nag-react. Kailan pa, Celine? Ngumiti siya at nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata niya. 3 weeks. Tinignan niya si Rafael na nanlalaki ang mga mata at dahan-dahan na binaba si Eliza na napatakip ng bibig. Hindi niya ni inaasahan na magandang blessing na ito sa kanilang dalawa. Pero na malaman niyang nagdadalang tao siya, ay pakiramdam niya buo na ulit siya at nagkaroon din siya ng bagong lakas. Salamat, anak. Isa na namang biyaya ang dumating sa atin. Bulong ng kanyang ina habang nangingilid ang luha sa mga mata nito. Si Rafael naman ay tila hindi makapaniwala at nakatitig lamang sa kanya na may halong galit at labis sa kasiyahan. Lumapit ito at hinawakan ng kamay niya at hinalikan yon habang nakatingin sa kanya. Hindi rin siya makapaniwala dahil akala niya ay nananaginip lang din siya na sabihin sa kanya ng doktor ang pagbubuntis niya. Hindi ko akalain. Pero sobrang saya ko, Celine. Mahina nitong wika. Magiging tatay na ako. Magiging ate na po ako? Tanong naman ni Eliza na nakatingin sa kanya. May baby na po tayo, Mommy? Napatango siya at tumulo ang luha sa kanya mamata. Niyakap siya ni Rafael at narinig niya ang mahina nitong pag-iyak dahilan para mapatawa siya at maiyak na rin sa labis sa kasiyahan na nararamdaman niya. Niyakap din siya ni Eliza kaya hinaplos niya ang likod nito at hinayaan na mag-ama niya na yumakap at kumuha ng lakas sa kanya. Magiging daddy na ako, babe. Magiging daddy na ulit ako. Sigaw ni Rafael habang hinahaplos ang likod niya. Hindi ako nagkamali na ikaw pa rin ang piliin habang buhay, Rafael. Mahinang sabi niya at napatango. Alam kong magiging mabuti kang ama sa anak natin, kagaya kung paano ka naging mabuting daddy kay Eliza. Humiwalay sila sa isa't isa at mabilis ang niyakap ang kanyang ina na niyakap siya pabalik habang umiiyak. Naging emosyonal ang lahat, pati ang kapatid ni Rafael ay emosyonal siyang niyakap dahil isa rin ito sa mga saksi ng pagmamahalan nila noon ng lalaki. Masayang masaya kami para sa inyong dalawa. Sabi ng ina ni Rafael. Hindi niyo alam kung gaano kami kasaya, lalo na at saksi kami sa kung ano man ang nangyari noon. At ngayon, ang makita magkakaroon na kayo ng pamilya ay talaga namang napakasaya sa pakiramdam. Sabi ng kanyang ina,
Inakbayan siya ni Rafael at hinalikan ng kanya noo. Ngumiti siya at bumuntong hininga at tahimik na nagpasalamat dahil sa blessing na binigay ni Lord sa kanilang dalawa. Picture! Sabi ni Ryle. Oo nga naman. Sabi naman ni Rita at hinawakan ng kanyang kamay. Bagong family picture kasama ka. Napangiti siya at agad niyang sineta pang kamera at inayos ang pwesto nilang lahat. Umupo siya sa gitna kasama si Rafael habang katabi nito ang anak. Ngumiti sila sa kamera at nagtawanan pa dahil iba-iba ang wacky pose sila. Hindi niya maiwasan na mapangiti lalo na at alam niyang magiging masaya ang hinaharap na magkasama silang dalawa ni Rafael at ng kanilang dalawang anak. Years later, May boyfriend na si Eliza? napatingin si Celine sa kanyang asawa na maglakad ito papunta sa kanya habang nakaupo siya at pinagmamasan ang kanilang bunsong anak na abala sa Lego set nitong laruan at sa mga stuffed toys na nagkalat sa paligid. Ang isa naman niyang anak ay abala naman sa paggawa ng Disney Castle, malayo sa magulo nitong kapatid. Why not, babe? Nasa tamang edad na si Eliza, sagot niya at tinignan ng asawa. Bakit hindi niya pinakilala sa akin? Nagtaas ito ng kilay at hinawakan ng hita niya. Natatakot ba siya sa akin? Natawa naman siya. Siyempre, naghahanda pa si Eliza. Pupunta sila mamayang dinner, kaya makikilala mo na siya mamaya. Siguraduhin niyang kaya siyang buhay ng lalaki niyan, babe. Banta nito. Napailing na lang siya sa nakasimangot niyang asawa. Hinaplos niya ang braso nito at hinalikan ng pisngi ni Rafael. Stick naman ito, pero napakalambot pagdating sa mga anak at nakakatuwang isipin na walang pinapaboran si Rafael dahil ang gusto ng kanyang asawa ay pantay-pantay na trato sa mga ito. Nasa tamang edad na ang anak natin. Dalaga na siya, babe. Isa pa, kung pipigilan natin siya sa mga gusto niya, ay baka hindi rin maging maganda ang resulta nun. Mahinahaw na sabi niya at ngumiti. Napatango si Rafael at hinawakan ang kamay niya. Kung sa bagay, babe, ayaw ko naman ng dahil doon ay lumayo ang loob niya sa akin. Ilang taon na ang nakalipas ang ikasal sila ni Rafael at biyayaan sila ng dalawa pang anak bukod kay Eliza. Wala na yatang masasaya pa dahil kumpleto na sila at naging maingay na ang bahay na dati ay ang mag-ama lang ang nakatira. Hindi sila lumipat ng bahay pero pinarenovate nila ang buong bahay para sa kanilang mga anak. Mommy, complete na po! Sabi ni Royce ay pinakita ang Lego set niyang buo na. Wow! Kanina mo pa yung ginagawa. At finally, buo na! Nakangiting puri niya at pumalakpak pa para sa anak. Ako rin po, Mami! Tapos na po ako sa castle! Ngumiti si Shera na nakatingin sa kanya. Maganda po ba? Basta ikaw ang gumawa ay maganda palagi. Nakangiting sagot niya. Ilang taon na rin magmula nang magbago ang buhay niya at makapagsimula siya ng panibagong pag-ibig kay Rafael. Napakaraming nagbago at isa na roon ay ang tuluyang paggaling ng kanyang ina at ang pagkakaroon nito na sariling desisyon na magkaroon ng maliit na negosyo. Ang kaibigan nitong si Sean ay nagkaroon ng asawa na nakilala nito sa Canada habang nagbabakasyon. Oh, nandiyan na sila. Nakangiting sabi niya na dumating ang tanghali. Nanay Edna, pahanda po ng lamesa. Tumango ang matanda. Teka, ayusin ko lang. Sumabay na rin po kayo sa amin. Ilatag niyo na lang po roon ng isa pang lamesa. Nakangiting sabi niya. Napatingin siya sa kanyang panganay na tumatawa habang kausap nito ang nobyo na marahang nakahawak sa siko ng dalaga niya habang naglalakad. Napangiti siya dahil ang bilis ng panahon at sobrang laki na ni Eliza. Mommy! Nakangiting pati nito at niyakap siya. Eliza, I miss you, anak. Mahinang sabi niya at hinaplos ang likod nito. Mas matangkad ka na kay Mommy. Tumawa ang dalaga at humiwalay sa kanya.
Napatingin siya sa isang morenong lalaki na ngayon ay kalmadong nakatayo sa likod ni Eliza, ngunit kitang-kita niya ang pag-alalay nito sa siko ng anak niya dahil sa suot nitong heels. Doon pa lang ay alam na niyang maalagaan ang dalaga niya at kampante siya na mahal siya nito. Si Jaden, nakangiting sabi ni Eliza. Boyfriend mo na hindi mo sinabi sa akin, Eliza. Kalmado ngunit nagbabanta ang boses si Rafael. Ngumuso ang dalaga. Kasi gusto ko po na formal siyang ipakilala, Dad. Magandang gabi po. Magalang na bati nito at tumango. Kinurot niya ang asawa sa braso at agad niyang inalalayan ang mga ito patungo sa loob. Nagkasiyahan na ang lahat kaya nakisali na rin siya habang ang mga anak niya naman ay kung sino-sino na ang kausap. Nako, ang asawa mo kausap na ng nobyo ng anak mo. Natatawang sabi ng kanyang ina. Natawa siya. I trust him, Ma. Gusto niya lang ang makakabuti para kay Eliza. Napangiti ang kanyang ina. Ang laki na talaga ng pinagbago niya mag-asawa. Nakakatuwa na suportado ninyo ang bawat isa sa mga bata. Ayun lang naman po ang gusto namin mangyari, Ma. Gusto lang namin ng asawa ko na maramdaman nila ang hindi matakot kapag magsasabi sa amin. Ngumiti siya at pinanood ang asawa. Gusto kong maramdaman nila na hindi nila kailangan magdalawang isip na magsabi sa amin ng kahit na ano. Ilang taon na ang nakalipas at sa mga panahon ni iyon ay nagdesisyon silang turuan ng isa't isa. Gusto niya maging mas matatag pa ang relasyon nilang dalawa at gusto niya magkaroon sila ng klarong komunikasyon sa bahay ni ito. Sa kabila na nangyari sa kanilang dalawa ni Rafael ay nagpapasalamat pa rin siya na silang dalawa ang nagkatuluyan at sila ngayon ang mag-asawa. Kilala ko ang mga magulang niya. Kaya naman pala pamilyar. Sabi ni Rafael na makalapit sa kanya. He's nice. Kilala ko ang batang yun. Natawa siya. Masyado ka kasing judgmental, babe. For Eliza's sake. Nakangiting sabi nito at niyakap siya. Still, thank you, babe. Para saan naman? Tanong niya at niyakap sa gilid ng asawa. For trusting me sa pag-handle ng mga bata. I learned a lot from you, babe. Malambing na humalik si Rafael sa kanya. Natawa naman siya at napatango. Mabuti kang ama sa mga bata. At marami rin kaming natutunan sa iyo. Ikaw ang padre de pamilya ng bahay na ito. At ikaw rin ang pinaka-the best na asawa sa mundo. Pakis nga ako, misis ko. Natatawang sabi nito, tila kinilig sa sinabi niya. Pinanood nila ang mga tao sa kanilang bahay at napagtanto niya na talagang mas marami, mas masaya ang buhay nila mag-asawa. Dumaan man ang napakaraming taon ay magsisilbi pa rin sa kanyang puso ang mga alaala ng kanyang nakaraan at kung paano sila humantong ni Rafael sa ganitong kasalan. You're the best wife. Bulong ni Rafael at yumakap sa kanya. Napangiti siya at hinayaan ng sarili na sumandal sa asawa habang pinapanood ang mga anak niya na nagkakasiyahan at may ngiti sa mga labi nito. Doon pa lang ay kontento na siya at wala na siyang ibang hiling kundi ang kapayapaan at kasiyahan ng pamilyang binuo nilang dalawa ni Rafael. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!